Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa pananalasa ng Typhoon Glenda ang mga taga Luzon. Sinasalanta naman sila ngayon ng hanging habagat na pinalalakas ng Typhoon Henry. Kasama sa mga apektado ang mga mangingisda. Wala na raw silang kita dahil hindi sila makapalaot. Makibalita tayo kay Jennifer Muñasa. Malalaking alon ang humahampas sa mga dalampasigan ng Rosario at Novelita sa Cavite. Ang pag-ulan kasing dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Henry. Sinabayan pa ng high tide. May ilang mangingisdang pumalaot pero hindi naman masyadong lumalayo dahil sa masamang panahon. Ayon sa mga lokal na opisyal, may mga pinalikas na silang nakatira sa tabing dagat kagabi pero agad rin namang nagsiuwian. Ang isang ale na paanak ng wala sa oras at takot daw na biglang bumaha. Naglabas siya ng 2 takip na kasirola. Di pinukpok ng pinukpok. Di ang alam ng tao, nagtakbuhan kami tuloy sa unahan. Inalam namin kung ano yon, yung pala lalaki nga daw ang tubig at sa Malabon. Isasabay daw yung pagbukas. Yun lang po. So talagang natakot? Oo, natakot talaga ako. Pero ayon sa mga otoridad, wala naman dapat ipangamba. Huwag kayong maniniwala basta sa text o sa Facebook. Iko-confirm nyo sa akin, sa inyong mga kapitan, sa ating Municipal Disaster Council para matawagan natin pag-asa, matiyak natin kung ano bang kalalagay ng panahon. Sa lalawigan naman ng Quezon, maraming mangingisda rin ang hindi makapalaot dahil sa malalaking alon na umaabot daw sa 3 hanggang 5 metro ang taas. Sinuspende na ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan para mapaghandaan ang posibleng epekto ng masamang panahon. Ang mga mangingisda naman sa Camarines Norte umaaray na rin dahil hindi makapaghanap buhay. Mag-iisang linggo na rin kasing hindi sila makapangisda simula ng manalasa ang bagyong Glenda. Dahil kung dito ay mayroon man lang ibang trabaho na mapag-aanuhan, pwede. Pagbabalingan. Ay wala naman pagbabalingan kung dito yung pangingisda. 2 malalaking ilog din sa lalawigan ang binabantayan ngayon dahil sa posibleng pag-apaw. 24 oras na rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa Laguna. Nakahanda na ang mga gamit pang rescue at relief goods. Suspendido na rin muna ang klase sa lahat ng antas sa lalawigan. Sa buong Laguna, 12 bayan at 5 syudad ang madaling bahain. Katabi lang kasi ang mga ito ng Laguna, Dibay. Dito po sa Paite, ang bewang lang, ma'am. Pero kalimitan sa ibang bayan matataas talaga. Sa ngayon, hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa mahigit kalahati ng Laguna. Hindi pa tuluyang nakakabangon ang lalawigan mula sa pananalasa ng bagyong Glenda. Gaya ng bayan ng Liliw kung saan mahigit 100 milyong pisong halaga ng pananim at bahay ang nasira ng bagyo. Panawagan ng alkalde ng bayan, agarang ayuda mula sa national government. Kailangan po kami ng tulong pagdating po sa pagkain at sa mga financial na pangangailangan para po may tayo ang mga bahay ng mga kababayan na naapektuhan. Sa bayan naman ng Orion sa Bataan, may 70 pamilya pang nananatili sa evacuation center matapos magsilika sa gitna ng pananalasa ng bagyong Glenda noong nakaraang linggo. Nawasak kasi ng malalakas na hangin at alon ng kanilang mga bahay. Jennifer Muñasa, Nagbabalita, Pilipinas.